Ako si Ara. Noong una, simpleng pag-akyat sa bundok lang ito kasama ang aking mga kaibigan na sina Leo at Lia. Matagal na namin gustong gawin ito. Sabi sa amin dito kami makakalanghap ng sariwang hangin malayo sa gulo at pollution. Habang umaakyat kami, ramdam ko ang lamig at himig lang ng ibon ang naririnig. Ngunit sa likod ng napakagandang tanawin, may kung anong kaba akong hindi maipaliwanag. Makalipas ang isang oras, natuntun na namin ang tuktok ng bundok linlang. Tunay ngang nakakagaan ng loob rito, sambit ni Lia. Siyang tunay na banggit ni Leo. Nagtayo kami ng tent at nagsindi ng bonfire. Nagkwentuhan at syempre nagbiruan tungkol sa paranormal experience namin. Baka may sumama sa atin mamaya, sabi ni Leo. Natawa ako pero napansin kong nagseryoso ang mukha ni Lia. Hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero may kwentong sabi-sabi sa bundok na ito, sabi niya. Kapag may tumawag sa pangalan mo sa gabi, huwag kang lilingon bagkus baliwalain mo na lang ito. Nang sumapit na ang gabi, mas lumamig ang simoy ng hangin at mas naging katakot-takot ang lugar. Nang matapos kaming maggabihan, natulog na kami. Nagising ako nang may narinig akong boses. Mahina na parang mismong boses ko na ang tumatawag, Ara. Mahinahon, ngunit malamig. Bumangon ako at buong lakas loob na lumabas ng tent. At tumingin sa dilim, wala akong nakita. Pero may mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Akala ko ay mga ligaw na hayop lang ang mga yun. Kaya bumalik na lang ako sa aming tent. Ilang sandali lang. May malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Napasigaw ako. Ngunit tila ba walang boses na lumalabas sa aking bibig. At nawalan ng malay. Ang ingay. Ang liwanag. Pagmulat ko, umaga na pala. Nakangiti sina Lea at Leo nang makita ko. Akala namin nawala ka, sabi nila. Ano, hindi ako nawala. Pero ramdam kong hindi ako ang nasa loob ng katawan kong ito. Ngunit nilihim ko muna ito sa kanila, baka kasi iwan nila ako dito. Pababa na kami ng bundok nang napansin kong lumalayo sa akin si Lia. Sabi ko, ba't ka lumalayo sa akin? Ano kasi? Wala kang anino, mahina niyang sabi. Ha? Anong sinasabi mo? Tara na nga. Sagot ko sabay pumunta sa lugar na nasisikatan ng araw. At hinanap ang anino ko at nakita ko mismo na wala akong anino. Labis na ang aking kaba. Dahil ako man ay hindi ko nararamdaman ang tibok ng aking puso. Ngunit pinilit ko na baliwalain na lang at nagpatuloy na lang na maglakad. Ilang araw matapos ang pag-akyat, ako na lang pala ang natagpuang buhay at ang aking mga kaibigan na si Lia at Lino ay naiwan sa bundok linlang. Tinanong nila ako, Ma'am Ara, ano po ang huling natandaan nyo nung araw na iyon? Ikwinento ko sa kanila ang naalala ko at hahanapin daw nila sila. Tumango na lang ako. Habang kinikwento ko ito sa'yo, siguro akala nyo nakaligtas ako, pero ang totoo, hindi ako si Ara, hindi na. Naiwan sa bundok kung saan ako nakatira ng mahabang panahon. Naghihintay ng biktima gaya ni Leo at Lia. At ngayon akin na siya habang buhay.